Holy Father, you are great God. Jesus Christ, you are our Savior, was born for us to be saved. Father Almighty, empower your people today as we hear the gospel story to recount how one day you are born for us to be saved. Will you shine light upon the glorious and holy character during that first Christmas? Lord Jesus Christ, empower your people today as we announce the good news that you have brought to earth the light of heaven, that you have sacrificed yourself for sinners, that you have been raised from the dead and exalted as Lord over all creation. Holy Spirit, empower us to live in the light of the gospel today as we listen to your sermon, your word, declaring the truth with our words, and embodying the truth through our actions that give us love for you and for love for one another as we apply this word, as we go and proceed in our Christian living. Today, Lord, we ask the Holy Spirit to empower us. May your servant be at your back, Lord, and you are be magnified, Lord. Lord, ang may taas sa umaga na Panginoon. Mga salita mo, Diyos, na magpapalakas sa mga kapatid. Lord, empower your people, edify the church through this sermon, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Sino dito ang every Sunday excited? Kapag ang nararamdaman mo, pagsapit ng linggo ay excited, diyan na sabi talagang your spirit is alive. Magtanong ka na lang kapag dumating ang Sunday na parang tinatamad ka. Meaning your spirit is not longing for the presence of God. Kapag talaga kasi tayo anticipate Sundays dahil yung buong sang linggo, anong ginagawa natin? Panay trabaho. Sino ito walang trabaho? Hindi ka trabaho sa pumubuhay, sana all. Kaya tayo nagtataguyod ng pamilya. Isang linggong nakikiba ka sa, di ba, sa dipuna, sa mga trabaho. Pero we anticipate Sunday because it is a fellowship with the church family. Di ba, ang sarap ng feeling na, Sunday, makikita ko ulit mga ka-church, mga family ng FCF family. So we should be blessed every Sunday. And one thing is that we should anticipate the message of the Lord every Sunday. Kaya ngayon diyan natin work out ang faith group ng mensahe laging, tanong ko lang po, nakakatulong po ba sa inyo ang faith group? Magsabi ng malakas ang pinagpapala sa faith group. Kasi nare-retain yung sermon, di ba? Kahit nga ako, nare-retain na talagang nare-refresh sa magitan ng ating faith group, ng ating mga sermon. Ay, ano ito? Yan, okay. Review. Ito ating protocol namin pa sa mag-review tayo. Let's review the past 2 Sunday sermons about first Sunday. The message is the anticipation of the angels from Isaiah chapter 9, verse 6-7. With 3 main points, the purpose of prophecy. Bakit may mga anghel nagbigay, may mga anghel, ano po ito prophets to. Topographic. The anticipation of the prophets. Yan. Sa mga propeta ay nagbigay ng propesiya to carry message. Okay? To carry the message. Kahit yung tablet ko alright. Yan, to carry the message, to warn people, and to give hope. Yan po ang purpose, bakit may mga prophets. So, anticipation of the prophets po yan. So, to carry the message, to warn people, and to give hope. Second Sunday, the joyful proclamation of the angels. Pastor Boyd gave the 5 points sermon about the message of joy and peace. Ano ba ang mga mensaheng binigay ng mga anghel? Mensahe ng kagalakan at kapayapaan, na huwag matakot, fear not. Number 2, good news. Jesus Christ the Savior. Number 4, sign. And the 5, peace on earth. Yan po yung 2 Sunday na naganap. Mga sermon natin na sana ay na-review ng mga faith groups. And today, we'll talk about the joy of the shepherds. Original title yan, The Journey of the Shepherds. As I studied the text, parang wala namang makita ng journey. Maganda yung journey of the Magi, yung mga three wise men. Kasi the joy of the shepherd, wala siyang gano'ng impact. So I changed the title, The Joy of the Shepherds. Kasi sa ating text, in-emphasize yung kagalakan ng mga pastol nung i-announce na mga anghel ang pagsilang ng Panginoon. Kaya sino ito ang nagkaroon ng kagalakan, happiness? Sino din naging masaya? Kawawa ka naman. Never na naging masaya. Never na in love. Never na kinilig. Pero lahat pa kayo nakaranas ng joy and happiness. Diba? Sino ito hindi?
Kulang pa ang pagkatao mo. You should experience joy and happiness. At least parts of our life, not every day naman. Kung lagi ka may joy and happiness, paglabas mo pa lang, tumatawa ka na, iba na ang punta mo yan, di ba? Pero joy and happiness happens, yung tatawag na overjoy, extremely pleased and happy. Yung sobrang natuwa. Kasi ito yung sobrang natuwa. Nakakilala, sobrang to, inatake sa puso. Kasi overjoy. So we are overjoyed. Kailan tayo nagkakaroon ng sobrang kagalakan? Kailan? We are overjoyed when we are surprised. Di ba? Kapag sinupresa ka na sa birthday mo, sinupresa ka ng yung mga wish mo, yung mga birthday wish mo. Di ba ganyan? Sinurprise na sa birthday nila sa Ate Abel. Sinurprise na anak niya, nag-astang, kunyari siya ay flu. Mga gano'n, anong damang-damang yung Ate Abel? Sobrang saya yun. Di ba? Kahit sinusurpresahin, lalo na anak mo hindi mo nakikita ng matagal, bigla siya pala, napakasamang feeling yun, di ba, Rebel? Hindi kayang bayaran. So, example na lang, we are overjoyed when we are surprised. Amen? Kapag nagpadala sa iyo ng bill ang Meralco, are you overjoyed? Are you surprised? Yes, I'm surprised, but not I'm overjoyed. Di ba? Ito kasi ang ibang impact ng overjoyed. When you are surprised ng positive things, sa birthday, something na hindi mo in-expect ay naganap, ibinigay sa you are surprised. That is, it comes overjoy. Lumalabas ang sobrang pag-aalakan. Ano pa ang mga pagkakataon na tayo ay na-overjoy? Kapag nanalo ka. Sino ito nanalo na sa loto? Hindi niya sinasabi kay Pastor, mag-test. Kapag ikaw nanalo sa isang bagay, halimbawa, mga estudyante nakapasa sa mga exam, overjoy yun, di ba? When you want something, when you overcome something, pero kung meron kang nilista, nalampas ang bagay, overjoy yun. O yung napanalo mo yung puso ng babaeng dinidinig mo, niligawan mo, nakaka-overjoy yun. So ito lalaki itong na-overjoy yung sagutin siya ng mga asawa niya, taas sa kamay. Lang maamin kasi di na kayo nasaya? Diba, lahat ng lalaki dito, maaminin, nung kayo ay sagutin ng mga asawa nyo, di ba sobrang saya nyo? Diba? Pag-usapan natin yan kasi namuhunan kayo eh. Namuhunan tayo kapag tayo naliligaw ng babae. Sino ito gumastos sa kanyang asawa para lamang siya masagot? O, tayo dyan, umano ko dyan, maningil ka na. Ganyan naman. So, di ba, kasi ang lalaki kapag yan nanligaw, kasi kailangan niya makuha yung sagot, ang oo. At kapag siya'y sinagot, di ba, heaven sa lalaki yun. Grabe. Nasagot, ako nga, yung mamamda mo yung person na sagutin ako ng first girlfriend ko in 1995. Tagal na no? Mga ano pa kayo, no? Wala pa kayo mga bang. Ang sarap, talagang doon makatulog. Magdamag ako, gising ang diwa ko. Yung overjoy. Pero yung sayang yan, lumilipas yun. Pero at least, you experience being overjoyed. Yung sobrang sayang. Yan yung pusong nag-uumapaw na wala kang pagsidlan ng iyong pagalakan. Yan ang overjoy. Ano pa? When we receive blessing, yan. Diyan kayo magagaling. Diba? When we receive blessing, they're overflowed with joy. Diba? I thank God. Answered prayer. Meron akong pagkakautang. Biniyaran ng Lord. Meron akong meron akong pangarap. Binigay ng Lord. Nakaka-overjoy yun. When we are answered by the Lord through our prayers, lalo na yung prayer nating hiniling ay material blessing. When we receive, lalo na yung mga last minute, no? Nasa kanto na yung mamumutol. Andiyan na, puputuwa ka na, biglang nag-abos si Lord ng blessing, pambayad, pangsalampak sa mukha ng taga-disconnection. Mga ganong bagay. When we receive blessings from the Lord, we are overjoyed. Yung feelings yan, tandaan niyo yun. Lalo sa faith group, pag kayo nag-usapan ng sermon for today, alam niyo sa bawat member niyo, sino ang nagkaroon ng gano'n, pagkwentuhin niyo sila. Because when we tell story about overjoy, hindi natin kakalimutan niya, detalyado pa nga yun. Kasi naging masaya ka. Okay? So, ito is napakasarap ng feeling ng ganung yung sobrang paghalakan. So, yan lang yung nabanggit kong tatlo. Ewan ko sa inyo, ano pa yung mga bagay na sobrang nagpapagalak ng puso niyo. Yung di dumalo yung ganan nyo, sobrang tuwa pa kayo, na hindi kayo dinadala mo.
So, we have different ways. God gave us this emotion of being overjoyed. Sobrang dala. Sa mga bata, for kids, joy or overjoy is easily attained by having something. Sa mga bata, mababaw daw ang kaligayahan ng mga bata. Tama. So, di ba madaling tayong matatanda? Ang dami ng ginagawa, di pa masaya. Pero sa mga bata, they have the simple joy that they can attain in the simple things. And that is having toys. Di ba? Ako, ever since na ako yung nagkaroon ng trabaho, never ako nagbigay ng cash. Laging in kind. Number one, dahil mas ma-appreciate ng bata yung laruan. Okay? Kasi kapag pera yan, alam nyo na, tuwan-tuwa ang nanay, ganito yung nangiti niyan. Di ba? Di nga lang, nag-expire yung laruan. Pero nakita yung joy ng bata kapag laruan ng inabot ko. Number two, economical. Mas mura. Kaysa cash 100, pero di mo, so yung 100 na bibili kayo ng less than 100. Puli-puli pastor. Pero ay nakagistan ako ng mga inaanak ko na I give gifts. Kasi I know the joy of a child of receiving toys and gifts. Kasi nung bata ako, isa lang ninong ko nagbibigay ng laruan. Hanggang ngayon, naalala ko siya. Yung mga cash, hindi ko na maalala. Basta yung ninong ko na na-appreciate ko yung binibigay niya. So, child can have a joy that is very simple. Napakasimple ng paraan ng batang magkaroon ng kagalakan. Generations. Let's talk about generation. Tan-aral Turkey. Tingnan mo nasaan kayo, ha? The greatest, dito na tayo, General Alpha today, people born between 2013 up to present, tawag sa kanila, Gen Alpha. Yung mga bata ngayon na isinilang 2013 onwards, ang tawag sa kanila, Gen Alpha. And the Gen Z are people born between 1997-2012. Taas ang kamay, Gen Z. Gen Z, 1997. John, tumigil ka, palabasik na dyan. 1997-2012, Gen Z. Taas ang kamay. Konti lang ating Gen Z. Millennials are people born between 1981 to 1996. Taas ang kamay, millennials. Yan, mga millennials. Ang mga millennial ngayon, ang tawag dinalaan na ako na dito diyan. Okay. Sige. Gen X naman ay ang 1965 to 1980. Taas ang kamay ng sinilang 1965 to 1980. Ako, Gen X ako, Gen X, 1971. Yan. Gen X tayo, Generation X. Yan. Okay, sa baby boomers, 1946 to 1964. Taas ang kamay. Very proud. Asan? Magdamay ka dito. Tayo, baby boomers. Baby boomers. Yan ang mga baby. Baby boomers. Diba? Very proud. Baby boomers, 1946 to 1964. Sila ba first baby? Ito kaya meron kayo tayong kasama ngayong mga silent generation. The silent generation, people born between 1928 to 1945. Mga nasa Navy ka na. 1945 to 1912. Tapos the greatest gen was born between 1901 to 1927. Di ba? No? Grabe, no? So, sa ngayon, ito ating mga kasama, baby boomers pa ganyan. Baby boomer, gen, okay. So, bakit ko binabanggit to? Kasi nabanggit mo ay toys. Do you know na inawal nyo lang, na they had nagkakaroon ng mga trending Pinoy toys during that generation. Diba? Diba? O ngayon, Gen Alpha, ano usin na ngayon? Labubo. Labubo, ano? Ang mahal-mahal. Ano? Grabe mo. Labubo, mukha naman demonyo. Diba? Pangit-pangit, diba? So yung toys na nagpapasaya ng mga generation ng Gen Alpha, very happy kapag binigyan mo ng $100 dahil uso yung trending, mga artista na ka, ay tuwang-tuwa sa iyo mga inaanak mo. Okay? Kasi nga, mayroong context ngayon ng Christian word about sa interpretation ng labubu, hindi siya, parang demonic siya kasi galing siya sa history na parang siyang. Kasi po, alam nyo kami mga millennials, ay, hindi kami millennials, ha? Saan na, pastor naman ako sa pag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 
ay nabubog.
Kanina nga Gen X, may pangtapat kami dyan, meron kami tinatawag na toll. Sino nakakagod ng toll? O yan, ito ay, ano siya, di ba ang toll na yan? Yung tsura naman. Parang nabubulang din, di ba? Anong mga cute dyan? Nung ako high school, mga anak ng mayaman, anak ng mga nasiman, anak ng mga nasa abroad, ano ganyan, nakasabit talaga sa bag. Ang story niya, anito po yan, anito, na ginawang stock toy. Parang labubo yan. Kaya mga kabataan, mga magulang, kapag ina-enjoy niya mga anak na bumili ng mga labubo, bubo, nakakabubo yan. Basta, millennials, Gen X pala, Gerard time. When I was high school, yan ang usong mga laruan that time. May biblical implication ba ito sinasabi ko? Okay, sa mga kalalakihan, sa Gen X namin, sa Rangers, yan, nanguwalag kami nga ng mga action figures na yan. Pagtapat namin sa pambabaing troll, di ba? Sino nakaka-relate? Yan yung Star Rangers. Star 1, Star 2, Star 6. Di ba? Hindi na kaya kapisin palunod pangalan. 1 to 5 lang yan. Tapos, dito sa panahon natin ng Gen Alpha, meron silang MOBA, Marvel Legends. Yun yung mga collection mahiyaman. Di ba? Yan ngayon, mga bata. O mga may kaya, may perang mga ninong at ninang. Yan ang pangregalo sa mga pasosyal na pangregalo sa mga inanak ng lalaki. Tawag dyan, yung Marvel Legends. Sa millennials, anong toys na uso sa inyo millennials? Sabi sa mga babae, Barbie dolls. Di ba? Kaya nung panahon usa mga millennial Barbie dolls, ang arte din ng mga babae. Papasok sa school, mukhang Barbie. Ang hatak-hatak na bag, trolley, Barbie. Tapos yung buhok, Barbie. Mukha ng Barbie. Okay. So, na-encourage. Okay. Ayan yung mga Barbie dolls. Ayan, millennials yan. Anong pangtapat ng mga lalaki dyan? Mga millennials? Wrestling mania. Yan, di ba? Para mga millennials, pang-wrestling, sino nakakolekta dyan? Mahal dyan. Kasi talaga yung action figure, talaga detail. Di ba? Kailan ka pa ba naman ito? Nakalimutan ko yung mga pangalan ng mga wrestler na to. Okay. Then, yan, pinag-aarating mga laruan. Pag-aarating mga baby boomers. Alam niyo, ano tsura ng mga laruan nyo? Nakakahiya. Ito yung tsura ng mga malika, mukhang mga salito. Di no 1950s, ganyan daw yung tsura ng mga laruan nyo. Para kayong namimili ng mga santo. Ganda yung tsura nyo, mga baby boomers, yung mga malika nyo. Hindi ko lang nakasapang lalaki, wala. Ito naman yung panahon ng greatest gen. Parang parang gamit sa mga katukulang. Yun daw yung toys during the greatest gen, yung panahon namin yan. 1901 to 19, yan, ganyan siya, di ba? So, during that time, yung toys, talagang pambata siyang nagbibigay ng saya. So, people that tried to create something that make them happy, di ba? So, during that time, yan. Kapag nalawa kang gano'n yan, papagkakamala ka makukulang. Okay. Well, I'll talk about this just because it's about happiness. Happiness is what we usually hear people seeking. No, yung kaligayahan, hinahanap yan ng lahat ng tao. Sino dito ayaw maging masaya? Lahat naman tayo gusto natin maging masaya. But happiness is temporary. Ang kasiyahan ay temporary. Tulad ng pagbili ng laruan. Papagbili ng mga bagong gadget. Bagong damit, bagong bagay, bagong gamit sa bahay, bagong sasakyan. Lahat yan nakaka-overjoy. But that is not overjoy stays. Di ba? Nawawala din. No? Nawawala din yung saya na meron kang bago o isang bago na ibigay sa'yo saya. Di ba? Kung ang gadget. No? Ako, alam nyo, na-stress nga ako pag bagong cellphone ko. No? Bakit? Kasi ang hirap maglipat ng date, ang hirap maglipat ng application, di ba? Kaya nung nasira ito, bumili ako, umutang pala ako siya. Pareho ng unit. Sabi ng office, bakit bibili ka ng bago unit? Ganun din. Ayoko nang magkabisa. Ayoko nang mag-aral ng device kung anong ganun, di ba? Iba-iba. Bawat device kasi iba-iba ng way how to operate. Pero yung unit na to, alam ko na, yan din binili ko. Ano yan, yung luma, napagawa ko siya. Ngayon, dalawa pareho. Sabi ko, parang pangalam. Joke lang. Then, back up na lang sa mga video making.
So meaning, yung saya, nawala na yung saya ko sa bagong cellphone, meaning, these temporary things make us happy in a temporary ways, temporary time, hindi nagtatagal siya. But at least, you experience being happy. Diba? At least, huwag kayong, diba? Example, pag-usapan namin ng boss ko, kasi yung boss ko, they'll be living in Japan for 5 days holiday trip. Fifth time na nila. Sabi ko, saya, diba? Sabi ko, actually, ang travel, ang gastos talaga. Di ba? Pero you know, I've experienced traveling. I've never, hindi ko pinanghinayang ang ginastos sa travel. Kasi it worked. Worked po talaga siya. Experience siya, hindi mo malilimutan. Hindi kaya pala, malaki man ang gastos mo, do you know, yung precious moments that you travel, lalo na kasama mo yung mga special people sa buhay mo, hindi siya nakakahinayang. So, you should have travel goals. Kahit every Sunday kayo mag-travel, excuse yan. Sabi ni Pastor. Basta pagbalik niyo, meron kaming yung souvenir ng pinuntahan niyo. Ha? Joke lang. What I mean to say is that being happy is your choice. Okay, di ba? Ang boss ko naman, ang boss kong magta-travel, yung mga anak, yung tatay nila, yun. Hanggang ngayon, very thrifty. Tinitipid sarili niya. He can travel around the world na ayaw niya, magastos daw. Pero hindi siya masaya. Di ba, ibig sabihin, it's your choice to be happy. Although happiness does not stay. Hindi siya nagtatagal. Pero at least, naramdaman mo maging masaya. Amen? Naramdaman mo magmahal at mahalin. Amen? So, bakit nung masaktan ka, magsisisi ka bang nagmahal ka? Hindi. At least nagmahal ka minsan, nasaktan ka. Pero at least, naramdaman mo maging masaya na ikay minahal o nagmahal. Tama? So, ibig sabihin, it's our choice to be happy. Huwag naman ipiliin mo maging malungkot. So, there are about 200 people. Today, we learn about the shepherd's lasting hope and joy that they could not contain. Pag-aaral natin, kaya niyaisip ko lang muna yung isip nyo, yung puso nyo at utak, tungkol sa overjoy, sobrang saya. Gusto ko maramdaman nyo yung pagkakataon sa buhay na sobrang sumaya. Ibalik nyo ngayon. Because that is the exact feeling of the shepherds when they heard the news about gospel from the angels. Yun mismo yun eh. Kaya gusto ko i-relate yung pakiramdam nila nang malaman nila ang pagsilang ng Panginoon bilang tagapagligtas. There are about 250 messages in the Bible, in NIV translation, about joy, about kagalakan. Okay, if you read them, you'll find the Bible doesn't just recognize that encourage joy, but actually command us to have joy. Yung mga verses sa Bible, hindi lang siya nag-encourage, maging masaya, pwede at least nag-uutos pang araw eh. Maging masaya kayo, uutos na siya. Kasi God wants us to be happy. Kaya mga kapatid, yung mga pagsubok sa buhay niyo, okay lang iiyak yan. Pero you know, God is not happy for you keep on crying during your trials. Diba? So, dinadamayan kayo ng Panginoon, pero ayaw ng Diyos na manatili kang lugmok, umiiyak sa wing palad. God wants you to have hope. So that's why God wants us to be happy, to have joy. Sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I said rejoice. Basahin natin. Rejoice in the Lord always. From Philippians, first ask the church of the Philippians to be happy always. Rejoice daw lagi. Romans 14:7, for the kingdom of God is not about a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Other verse, 1 Peter chapter 1 verse 8, though you have not seen Him, you love Him. Though you don't see Him, you believe in Him, and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Dapat daw, meron tayong ganong kalagalakan, meron tayong kaligtasan sa Panginoon, meron tayong kagalakan na hindi kayang tumbasan ng sanlibutan ito. Do you know that many people outside, unbelievers, unchristian, not believing people about the Lord, hinahanap nila ito yung nakaligayahan, pero hindi na makatagpuan. Because the real joy comes from the Lord. Bakit natin yung mga taong nasira ang buhay, pero may makilala nila ang Panginoon, nagkaroon ng kakontentuhan. Diba? Ang ganda ng testimony ni Joros Gamboa. Diba? Dati siyang artistang sikat, meron pa nga siyang mga scandals eh. But yun today, he's living with a happy family, a Christian family, raising a child with the fear of God. So, ang ganda ng mga salita niya. So, imagine yung kanyang conversion, yung transformation niya. From a sinner,
to a holy one, binanal ng Diyos, believer. So, nakita ni Joros yung kagalakan daw ng buhay. So sana, meron din tayo noon. The Lord is my strength. Sabi ko, rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Ito pa, magalak daw kayo ng may pag-asa. Yan yung sa panahon ng ating pagtribulasyon, suliranin, problema, pagkabagsak, pagkalugmok. Sa kabila nun, payo po ni Pablo sa mga taga-Roma, ng mga taga-Romans na maging masaya. Be happy and hope. Maging masaya na mayroong pag-asa. Kung baka ito yung salitang habang nagdadusa ka sa problema mo, iniisip, ay, makakaraos din ako. Malalampasan ko din ito. Yung mga salitang yon, example po yon ng rejoice in hope. Nagala ka, mayroon ka pang pag-asa. Okay. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. From the word of the Lord, from David, Psalm chapter 80, na siya ay nasisiyahan. Mga kapatid, sa pagkakataon tayo masaya, diba, meron kang pagkakataon, naging masaya ka, nakabalita ka ng bagay na nagpasaya sa'yo. Bagay na nagbigay sa'yo ng hope, pag-asa. O kaya anything that is good news, blessing, anything that's so positive, that give you overjoy. Ang tanong, sino ang una mong pagkasabihan? Mostly sa couple, yung asawa niya, di ba? Ang unang kakwentuhan ng bagay na nagpasaya sa inyo. Tama. It is very acknowledgeable that the person who will hear our joyous moments, mga bagay na natutuwa tayo, acknowledge mo siyang dapat kong kwentuhan. Now, the shepherd show us that encountering Jesus is different sort of experience altogether. Do you know? Nang si Jesus ay napagdesisyonan, pinalano ng Diyos na ibaba sa lupa upang maging tagapagligtas. Sino ang unang binalitaan ng magandang balita? Mga shepherds. Parang kayo na meron kang magandang good news sa buhay nyo, share nyo sa mga asawa nyo, which is they deserve na balitaan kasi sila yung pinakamalapit sa puso nyo. This time, why? Why shepherds? Bakit ang mga pastol ang bigyan ng balitang isinilang na ang tagapagligtas? Bakit hindi ang mga propeta? Bakit hindi ang mga pariset iskriba, mga saduset nangunguna, mga high priest ng panahon ni Jesus? Yung mga religious leader, bakit di kami mga pastor? Bakit di kami mga reverend, mga bishop? Bakit mga pastol? The first witness, the first recipient of the gospel are shepherds. Mga pastol. No, it had such an impact on the shepherds that they had to spread the word after they had been seen. Maganda rito, sobrang tuwa nila at sinare pa nila yung gospel. The shepherd joy was the result of what God had done. Yung resulta ng gawa ng Diyos, nagbunga ito ng kagalakan ng mga shepherd. This was lasting hope of joy that they could not contain. No? So yung kagalakan daw na hindi na kayang madala, could not contain, kanta na, so blessed, I can contain it. So yung ganong pakiramdam, na sobra daw puno ang puso nila sa sobrang kagalakan, nang malaman na si Jesus, ang tagapagligtas, ay isisilang na. Shepherds during that time, yung shepherds na pinakausapan ng mga anghel, are the Jewish people. So they know the Bible. They know the commandment. They know the Old Testament prophet writings, scriptures. Kaya alam nila yung balitang yon ay authentic, not fake news. So talagang naniwala silang itong mga anghel ito ay nagbalita ng magandang balitang darating na tagapagligtas. So let's proceed to our topic. Why does God choose shepherd as the first to know the good news? Bakit pinili ng Diyos ang mga pastol bilang upang makaalam ng balita ng pagsilang ng tagapagligtas? Una, first, shepherd has the capacity to be humbled and amazed because of their modesty and trustworthiness. The word trustworthiness. Sabi nito, may nalasa ko. It is something wonderful happened to So the shepherd joy was also trustworthiness. So let's talk about trustworthy. So first point natin, what is trustworthy? So during Bible times, shepherds were the bottom rung of the social ladder. Pinakamababa sa mga lipunan para silang laylayan, nasa laylayan ng lipunan.
They were despised and considered to be untrustworthy. Mga pastol ng panahon yun, hindi katiwa-tiwala. Pero ang first point na tinignan ng Diyos, katiwa-tiwala sila. Pero sa paningin ng sanlibutan, sa paningin ng mga Hudyo ng panahon yun, ang mga pastol ay hindi katiwa-tiwala. But God chose them to be carriers of His glory. Pinili sila ng Diyos upang tagapagdala ng kalalakihan ng Panginoon. Anong trustworthy? A trustworthy person is reliable, responsible, and can be trusted completely. Yan ang trustworthy. Diba? May mga kapatid tayo ito, nagpa-advise about their works, about their jobs. You know, most of the brethren na humingi ng advice about work, most of them are trusted by their employers. Talaga, kasi ayaw kong bitawan, grabe ang testimony ng mga kapatid natin na humingi ng advice about their job. Ang pagkakakwento nila, ganyan sila kahalaga sa mga amo nila. That is trustworthy. A very good testimony of being a Christian. Na panghinayang kang pakawalan ng iyong amo because katiwa-tiwala. Iyan ang nakita ng Panginoon sa mga pastol. Trustworthy. Trustworthiness and countless efforts of the shepherd to heal, rescue, save, and protect his flock. Nakita kasi ng Panginoon yung trabaho ng mga pastol. Anong trabaho ng mga pastol? Pagalingin yung sugat ng mga tupa, i-rescue sila kung sakali sila papahamak, iligtas at protektahan. Sa meaning, nakita ng Diyos sa gawin, trabaho at galaw at bawat araw na ginagawa ng mga shepherd, they are healing, rescuing, saving, and protecting His flock. Maalaga sa mga hayop. Christian. Sino dito naninipaan ng aso? Do you know biblical ang pagiging mabait sa hayop? Sabi sa Proverbs 12:10, the righteous care for the needs of their animals, but the kindest acts of the wicked are cruel. Sabi sa Tagalog, kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang masama, kahit kanino sadyang mabalsik. So if you're dog lovers, hindi natin sa dog lovers, huwag lang kayo maging malupit sa aso. Lang mga stray animals. Hindi nyo na binibigyan, sisipain nyo pa. O, huwag nyo na lang sipain. O, imagine mga aso sa labat pusa na walang tahanan, bumabagyo, umuulan, walang tahanan. O wala, may malaking kondo, gusto kong mag-rescue. Nakakaaway mga hayop. So, yung ating puso niya, kaya nga minsan kapag nagmahal ka ng tao, kapag nakita mapagmahal siya sa hayop, the best yan. Hayop na, minamahal, ikaw pa kaya? Ibig sabihin, hayop na, ganun ang kanyang puso. Paano pa kayang tao? Diba? So, may verse tayo dyan, 12:10. So, ito mga shepherds, nakita ng Diyos yung kanilang puso ng pag-aalaga sa kanilang mga hayop. That they can be trusted. Hayop nga, ganun ang kanyang pagmamahal. Mag-alaga pa kaya ng tao? Nakuha niyo po. So, God look upon the hearts of the shepherd, how they rescue, they save, they protect their flocks. That's why kaya iniyatulad si Jesus bilang great shepherd. Di ba? Dakilang pastol. Because itong puso ng Lord eh. Proverbs 12:20, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Namumuhi daw si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So God loves honest people. God loves trustworthy people. Mga taong tapat, nagagalak ang Diyos dyan. So why God chose shepherds? Second point, because this humble man did exactly what God wanted them to do. Kasi yung mga taong ito, ginawa nila yung dapat gawin na gustong gawin sa paggawa sa kanilang Diyos. God chose just the right people to share His views because this humble man did exactly what God wanted them to do. Kasi may gusto ipagawa ng Diyos at talagang eksaktong ginawa nila ang gusto ipagawa ng Diyos. Our second point, this man did exactly what God wanted them to do. Second point is obedience. Yung pagsunod. Are you willing to obey Christ? Are you willing to obey the Lord? Ano sabi obedience? Obedience is our way of showing God that we love Him. Ang pagsunod ay pagpapakita ng mahal natin ng Diyos. And it is through our obedience that God recognizes us and enable us to enjoy His love.
Kapag sumusunod ka, nagpapakita yan na mahal mo ang Diyos. Kapag sumusunod ka sa mga magulang mo, nagpapakita yan na may paggalang at pagmamahal ka sa iyong mga magulang because sumusunod ka. Ang tanong, may nalang sa atin, ako, ikaw, sino sa atin? Ang sumusunod dahil lang, napipilitan. Ang sumusunod dahil lang, nahihiya. O kaya sumusunod siya kahit di niya gusto ang utos. Di ba? So, pwede naman sumunod eh. Pwede kang anak mong utusan mo at sumunod dyan. Ang tanong, ano ang kanyang paraan ng pagsunod? Sige na nga ito. Di ba? May ganun taong sumusunod pero nagmamaktol, nagdadabo. Di ba? Anong usong salita ng mga bata ngayon? Wait! Ano ka? Nung panahon namin mga Gen X, kaya mga baby boomers, walang ganyan sa mga magulang natin. Sandali, konting sandali mo, lalatay sa mukha mo yung sintulo ng tatay mo. Ngayon, wait, palabas na yung lipid din na, ay, yung sinaing! Diba? Wait, kasi nasa gadget. Our obedience is a way of showing God how we love God. So yung pagsunod, nagpapatid yan ang mahal natin ng Diyos. Balikan natin yung ating text. Ayan. The shepherd understood exactly what God was telling them to do. And they simply obeyed. Nakita ng Diyos talagang sumunod sila eh. Okay? Ano yung ating 7 basic commands? Ba't natin sinusunod to? Hindi dahil utos ng pastor, hindi dahil sa lecture ni Pastor Reggie. It is because we love God. Number 1, repent, be baptized, make disciples, pray, love, give, and take communion. These are the commandments that we should obey. Kapag sinusunod ito, meaning, mahal natin ang Diyos. Tama? Tagalogin natin, magchichi. Dapat nagsisi, nagpabautismo, magdisipulo, manalangin, magmahal, magbigay, magkomunyon. So these are the commandments na i-emphasize ko ngayon, na kapag sinusunod natin ang meaning, mahal mo ang Diyos. God chose just the right people to share His news because this humble man did exactly what they do. Kasi nung sumunod sila sa Panginoon, hindi sila nagdahilan na punta kayo sa Bethlehem, na andon ang sanggol ng system. Hindi sila, Panginoon, sandali, mga angels, sandali lang. Busy kami sa pagpapastol. Hindi pa lubusan nakakakain ng mga hayop. Ano sabi dito sa ating verse? When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds say to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord told us about. So let's go. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told about the child. And all who heard it were amazed and what shepherds said to them. So ang pagsunod daw ay mas mahalaga sa handog. To obey is better than sacrifice and to heed is better than the pot of rams. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Meaning, mga kapatid, kapag susunod po kayo, dahil mahal ng Diyos, you obey because you love the Lord. Hindi kayo sumunod dahil sa napilitan kayo, hindi kayo sumunod dahil sa kahit ayaw mo sumunod ka, ayaw mo ng utos. Regardless of ayaw mo ng utos, basta utos siya ng Diyos, obey. That's what the shepherd did. They obeyed the Lord regardless of the consequence or the reasons they have. They follow the Lord. Mas mahalaga ang pagsunod kay Yahweh kaysa mga handog. Why does God shepherd choose? Number 3, it was God's way to include the least work of the society. Para yan upang ang mga tao na sa laylayan ng lipunan ay isama sa Ebanghelyo. Number 3 is favor. To include, it is pabor. Mga kapatid, yung mga shepherd, hindi sila piniling balitaan dahil sila ay mabawal sa hayop. Hindi sila piniling balitaan dahil sila ay mga trustworthy and obedient. Because they are chosen because they are favored. Like your ministry. You are called by the Lord at your needs because you are favored. Hindi dahil sa talented ka, hindi sa skill ka, hindi dahil sa matagal ka ng Christian, matagal ka na sa FC. That's why the ministry gave to you. No. The reason you have right now is favored. Pabor yan ng Diyos, wala kang may pagmamalaki. At it's a privilege for you to be chosen to have that ministry. Just obey. Like the shepherds when they obey the Lord. God's favor. Sa grace, biyaya yan.
God is giving us the ability to do something which is humanly impossible for us to do. Do you know the heavy ministry you have? Hindi naman lahat ng tao kaya ang ginagawa mo sa ministry mo. But God gave you that power, that talent, that skill, because you are able. Not everybody can sing, not everybody can dance, not everybody can preach, not everybody can do what we have in our ministry. You are chosen because you are favored. Every time I do my work, my ministry in the Lord, I always recognize this is a privilege. Not all are called pastors. I've lost my dream, I've lost my chance to be rich. But now I've called myself favored. Because the work of the Lord is given to me, it is a privilege. Hindi ko pinagmamaya dahil nagtapos ako ng Bible school, kaya ako naging pastor. Tinanggap ko dahil ako talent. No! All these things are favored. Pinili ako ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Para sumunod. Let's obey the Lord, regardless of what happens. God chose to send angels only to those shepherds to announce the birth of Christ's baby. This is a very iconic moment in the Bible because the shepherd is an ideal symbol of the Messiah. You know, the shepherd are, in the Gospel of Luke, shepherd are the first heard about the birth of Jesus Christ. Being a shepherd, the first century, Palestine was not considered to be a privileged position for the shepherd. The Jewish leader often criticized the shepherd as the nature of their work meant to be, they are not religious. This shows that the message was for all people. Ang mga religious na mga shepherd of God are outcasts. Religious leader considered being unclean, sinner, thief, magnanakaw. Ang clean sa mga shepherds. Getting hired as a shepherd is a jobless. Parang hindi ka binabayaran ng tama. So being a shepherd considered as thief. And shepherd has no civil right in the court. Kapag idinimanda ang shepherd, wala siyang karapatan bilang tao. Ganon kababa ang mga shepherd during that time. But yeah, ano sabi dito? God revealed Jesus' birth to the shepherd to shame, ipahiya ang mga magagaling, ang mga tatalino, ang mga religious, mga nagmamalaki sa buhay. 1 Corinthians chapter 1, God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal, sanglibutan, upang hiyain ang matutulong. At ang pinili niya mga naturingang mahina upang hiyain ang malalakas. God favored those who are weak, those who are nothing, like you, like me. Wala tayong papagmamalaki sa lipunan, mga kapatid. But you know, in our congregation, everyone is special. Lahat tayo special sa Diyos. We have given the ministry. We have given the gifts. We have given the task. 84:11. For the Lord God is a sun and shield. No good. The Lord bestows favor and honor. No good things does withhold from those who walk His blameless. Sabi sa Tagalog, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sino mga ang gawain ay matuwid at marangal. Why does God choose shepherd? The first thing to know about Julius, number 1, they are trustworthy. Number 2, they are obedient. Number 3, they are favored. In conclusion, God deliberately chooses those people who, in the word standard, don't have much going for them, so that He can raise them up for His glory. God promoted those who are unpromoted. Kasi kapag matatas, mayabang, yung papipiliin, masyado na. Ang gusto ng Diyos, yung mga mabababa, itataas niya. At itong mga nagmamalaki na ibababaya ng Diyos. And God favored those people who are humble. Joy is simply to choose to rejoice in everything. To have joy, to have happiness, ay simple lang, piliin mo ang maging masaya sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. In the reflection question for our faith group, the reflection question, have you experienced the same joy that the shepherd had when they heard about the good news? Share your story. So sa AFG, masarap na kwentuhan yan. Application question, how can you live a life that has the fullness of joy? Paano kayo mabubuhay ng laging masaya sa piling ng Panginoon? That's all for tonight. For today, let's rise up. Let's give thanks to the Lord. Ama, salamat Panginoon sa umagang to, O Diyos. Lord, thank you, Lord, for your word. Salamat, Ama, sa pagtawag mo sa amin. Ama, salamat sa favor na binigay mo sa amin. We are not worthy. We are not enough. We can do nothing. Wala kami pagmamalaki, Lord.
Thank you, Lord, for choosing us. Thank you, Lord, for your favor. No matter what, we should obey. We want to obey you, your commandments. We want to obey your will in our lives. Gusto namin sundin ang kalooban mo sa aming buhay, Panginoon. Ilang beses namin naranasan, Panginoon, mabigo, masaktan dahil yung mga pagkakataong sumusuway kami sa iyong kalooban. Bilang mga magulang, hindi namin nais na mapahamak ang mga anak. Kaya ka din bilang ama sa amin. Ang kalooban namin, o sa amin, ay para sa amin kabubuti, Panginoon. Subalit marami sa amin ang hindi namin nakikita yun. Hindi namin nakikita ang mabuti ng kalooban sa buhay namin. Nakikita namin yung gusto namin mangyayari. Nakikita namin yung gusto namin maganap sa buhay namin. Mga pangarap na siyang tumatalo sa atibay ng aming pananampalataya. Pero salamat naman sa mga salita mo sa umaga ito. Nagpapatunay na kung ikaw ang pumili sa amin, Panginoon. Kung kami tatanggi, kami mapapahamak. Pero kung kami susunod, pagkapalain mo kami. Salamat sa mga pangako na pagkapala sa mga anak mong magtitiwala sa iyo. Sa bawat kapatid na sa umaga ito, Panginoon, nanghihina sa mga gawain sa ministeryo. Lord, enlighten their lives, Lord, keep their faith on fire. The King will their faith and service to you, Lord. Muli mo paglingasin na kalang kampila ng paglilingkod. May ikaw ang Diyos ang tumawag sa kanila, Panginoon, sa una't na sa uli. Ikaw, Panginoon, ang pangako mo ay matutupad dapat sa buhay na sa Bible sa kanyang pagsunod. Dito may alangan, Lord, kung ano ang resulta na kanyang pipiliin. Ang masama ito ng pagsama, pagparal ng iglesia, mga kapatid na nangihina, palakasin mo sila. Mga kapatid na lulumbay, paluhin mo sila, Panginoon. Sa mga kapatid na nangihina, palakasin mo sila. Sa mga kapatid na nawala ng lakas ng loob, palakasin mong kailang pag-asa sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for your presence today. Your Holy Spirit with us in our hearts. Thank you, Lord, for your words that spoke for us, Lord. Lord, enrich us with your words. Sana, Panginoon, may kilos namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. God bless you.